Matatag Curriculum, Filipino Grade 4, Quarter 1, Aralin 1, Pag-unawa at pagsusuri sa pabula. Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Magandang buhay! Kumusta? Handa na ba kayong matuto ngayong araw? Kung oo ang iyong sagot, simulan na natin. Ang ating aralin ay tungkol sa Filipino 4, Quarter 1, Aralin 2. At ito ay may paksa na pag-unawa at pagsusuri sa pabula. Ako si Teacher Aika, ang inyong magiging guro. Simulan na natin! Narito ang mga kasanayan para sa ating aralin. Una, nauunawaan ang tekstong naratibong pabula. Ikalawa, natutukoy ang tayutay o onomatopeya sa pagbibigay kahulugan ng pahayag sa binasa o napakinggang teksto. Ikatlo, nagagamit ang angkop na diksyon, kaangkupan ng salita o retorika at estilo sa pagpapahayag ayon sa A. Layon, magsalaysay at maglahad. B. Kahulugan. C. Tagapakinig, tagapanood o mambabasa. At D. Konteksto, salo-salo at kaarawan. At panghuli, E. Tono at damdamin. Ikaapat, nagagamit ang angkop na mga nakagawiang di-verbal na hudyat sa pagpapahayag. Kilos at galaw ng katawan, kumpas, padyak, tayo at iba pa. Ekspresyon ng mukha. Ikalima, nabibigyang kahulugan ang mga tekstong bisual o diagram na namasid o napanood batay sa mga elemento nito. Magkaroon muna tayo ng isang maikling balik-aral. Ito ay tinatawag na kulay alam. Kulayan ang hugis ng mga pahayag na may uugnay sa salitang alamat. Una, ang tauhan ay nagpapakita ng lugar at oras ng pangyayari. Ikalawa, ang tauhan ay mga gumaganap sa isang alamat. Ikatlo, ang alamat ay isang uri ng kwentong bayan. Ikaapat, ang banghay ay ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa isang alamat. At ang panghuli, ang simula ay ang kahihinatnan o naging solusyon sa suliranin sa alamat. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Tingnan natin kung tama ang iyong sagot. Narito ang mga tamang sagot. Maglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa ating aralin. Ito ay think, pair, share. Una ay pumili ng hayop na nais mong alagaan. Ikalawa, humanap ng kapareha at magbahagi ng kaalaman tungkol sa napiling hayop na kanilang nais. At ikatlo, isaalang-alang ang pagiging mabuti at aktibong tagapakinig at paggalang sa nagsasalita.
Narito ang mga gabay na tanong. Una, may alaga ba kayong hayop sa bahay? Ikalawa, ano-ano ang mga katangian ng alaga ninyo sa bahay? At ikatlo, bakit mahalagang mahalin at alagaan ang mga hayop sa paligid? Magkaroon tayo ng tala-salita bago tayo dumako sa ating babasahing kwento. Piliin ang salitang nagsasaad ng tunog na nagbibigay kahulugan sa pangungusap. Number 1. Alam kong gutom na ang pusa dahil sa sunod-sunod na pagngiyaw nito. Number 2. Ang tik-tak ng relo ay tila nagsasabing ikaw ay parating na. Number 3, napalingon ako sa lakas ng pot-pot ng truck. Number 4, ang tweet-tweet ng ibon ay kay sarap sa tenga. At number 5, labis na takot ang nadama ko matapos kong marinig ang dagundong ng kulog. Narito ang tamang sagot. Una, pagngiyaw. Pag sinabing pagngiyaw, ito ay meow, meow, meow. Pangalawa ay ang tik-tok. Tik-tok, tik-tok. Okay, number 3 is pot-pot. Okay, number 4, tweet, 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 tweet. At number 5, dugundong. Kaugnay na paksa 1. Pag-unawa at pagsusuri sa alamat. Pagproseso ng pag-unawa, kulay alam. Kulayan ang bilog ng mga pahayag na may uugnay sa salitang pabula. Ang nasa gitna ay ang salitang pabula. Tukuyin ang mga salitang may kaugnayan sa salitang ito. Hayop, pinagmulan, ugali ng tao, mahaba, kathang isip, at may aral. Alin sa mga sumusunod ang may kaugnayan sa salitang pabula? Narito ang mga tamang sagot. Una ay hayop, may aral, ugali ng tao, at ito'y isang kathang isip lamang. Oras na para unawain mo. Basahin natin ang pabulang Aso at Pusa na isinulat ni Mark Joseph Aragon. Isang araw, mayroong aso at pusa na naninirahan sa may tabing dagat ng Mali. Si aso ay matapang, malakas, masipag at mapagmahal sa kalikasan. Gusto ni aso na palaging malinis ang kanyang bahay o maging kapaligiran man. Kapag nakakakita si aso ng mga basurang nagkakalat sa mga daanan, kinukuha niya ito at itatapon sa lalagyan ng basura. Sabi kasi ng kanyang amang nabubuhay pa, "Anak, dapat maging mabuti ka sa kalikasan dahil ang kalikasan ay nagsisilbing palamuti ng mundo." Sagot ni Pusa, "Meow, meow, meow. Ano ba ang paki mo? Pwede aso, hayaan mo na lang ako. Bakit ka ba nakikialam sa akin? May pagtingin ka sa akin ano? Hindi naman kita kakilala." Tinahulan ni aso si Pusa.
Aw, aw, aw! Kung hindi mo yan titigilan ang pagkakalat ng basura, mapapaaway ka sa akin. Sagot ni pusa. Pasensya na, aso. Hindi ko naman intensyon ng magkalat ng basura. Ginagawa ko lang naman ito dahil iniwan ako ng aking mahal. Ako ay labis na nasaktan. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Gusto ko nang magpakamatay, pero hindi ko magawa dahil aasa pa akong babalikan niya ako. Todo ang arte at pagsisinungaling ni pusa kay aso. Sana ay patawarin mo ko, sagot ng aso. Sa ngayon patatawarin muna kita. Kapag ulitin mo pa ang pagkakalat ng basura, hindi na kita papatawarin. Oo, aso. Hindi ko na gagawin yun. Sige, pusa. Mauuna na ako sa'yo kasi kakain pa ako. Sige, gwapong aso. Mag-iingat ka. Habang naglalakad, sinabi niya sa kanyang sarili, Meow, meow, meow. Naisahan ko si aso. Para siyang walang alam. Mabilis agad siyang mapaniwala. Ang galing ko talaga. Sa susunod, gagalingan ko pa ang pag-arte. Meow, meow. Pagkalipas ng isang araw, naulit ni pusa ang pagkakalat ng basura sa harapan ng bahay ni aso. Pusa, bakit ka nagkakalat ng basura sa harapan ng bahay ko? Hindi mo ba alam na palagi akong napapagod sa kalilinis at ikaw magkakalat ka lang? Sagot ni pusa, Meow! Kung gusto mong hindi mapagod sa kalilinis mo dyan, magkalat na lang tayo ng basura. Ayoko nga pusa. Sabi ko nga sa'yo kahapon na pwede tayong maapektuhan ng pagbaha at pagbagyo. Nako pusa, nakakatakot naman yan. Tuwag ka ba? Sa mga bagyo at pagbaha, o natatakot ka lang na baka ka mawala tulad ng magulang mo? Pusa, huwag mong damayan ang mga magulang kong nasa langit na. Gusto mo ba ng away, pusa? Tinahula ng malakas ni aso si pusa. Ow, ow! Umalis ka dito, sutil na pusa! Takbo ng takbo si pusa sabay nanginginig sa takot pauwi sa kanyang bahay. Habang naglalakad si aso, iyak ng iyak siya dahil hindi pa rin mawala sa kanyang isipan ang mga masasakit na pinagsasasabi sa kanya ni pusa. Pagkalipas ng 2 araw, inulit-ulit ni pusa ang pagkakalat ng basura. Sabi niya sa kanyang isipan, Meow! Gusto ko ng makalat na kapaligiran. Gusto ko ng kalat doon, kalat dito, kalat na saan man sa aking makikita. Hindi alam ni pusa na kanina pa siya pinanonood ni aso. Sabi ni aso, Hindi ka ba nagtatanda? Paulit-ulit na kitang pinagsasabihan na masama ang magkalat ng basura. Kung gusto mo magkalat ng mga basura, doon ka tumira sa tambakan ng mga basura. Pues, bagay doon sa'yo. Ayoko nga doon, aso. Nakakadiri doon. Masangsang ang amoy at mababaho. Hindi na babagay ang tulad kong magaganda doon sa tambakan ng basura. Aso, bakit bilang dumilim? Natatakot na ako, aso. O di kaya parusa na ito sa atin. Biglang dumilim ang kalangitan at may halong malakas na tunog. Hindi nila alam na may paparating na bagyo at pagbaha. Tinangay sila ng malakas na pagbaha. Humihingi ng tulong si pusa dahil hindi siya marunong lumangoy. Sabi niya, Meow, meow! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Hindi kasi ako marunong lumangoy! Tulong! Tulong! Nakita ni
ni Aso na nalulunod na si Pusa. Agad-agad niyang inahon si Pusa sa baha. Pusa, gumising ka! Ayos ka lang ba? Sumagot ka naman, Pusa! Pusa, gising! Paglipas ng 2 minuto, nakagising na si Pusa. Aso, ano bang nangyari? Bakit ako nandito? Pusa, munti ka nang malunod, kaya iniligtas kita. Maraming salamat, Aso, sa pagliligtas mo sa akin. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Sana patawarin mo na ako sa lahat ng masasamang ginawa ko. Kung hindi dahil sa iyo, baka nawala na ako. Oo, Pusa, pinapatawad na kita. Alam ko namang may natitira ka pang mabuting kalooban sa puso. Basta, Pusa, ipangako mo sa akin ha, na mamahalin mo ang ating kalikasan. Oo, Aso, pinapangako ko yan. Simula noon, naging matalik silang magkaibigan at namumuhay sila ng maayos, payapa at makulay na parang isang kalikasan. Tayo ay magkakaroon ng isang gawain. Ito ay tinatawag na story frame. Ibigay ang mga detalyeng hinihingi kaugnay sa binasang pabula. Sino-sino ang mga tauhan? Aso, ang karakter na nagbabantay sa bahay at hindi makalabas sa isang lugar. Pusa, ang karakter na malaya at may kakayahang galugarin ang paligid ng walang paghihigpit. Narito naman ang gabay na katanungan. Sino-sino ang mga tauhan sa pabula? Ang sagot, ang mga tauhan sa pabula ay ang aso at ang pusa. Number 2, ilarawan ang mga tauhan sa pabula. Ang sagot, aso, nagbabantay sa bahay at hindi makalabas sa isang lugar, kadalasang tapat at masigasig. At ang pusa na malaya at naglalakbay sa paligid, madalas na mapaghimagsik at mas independent. Ikalawa ay ang tagpuan. Ang tagpuan ng pabula ay sa kagubatan. Number 1. Saan naganap ang pabula? Patunayan ito. Ang pabula ay naganap sa kagubatan. Patunay nito ay ang paglalakbay ng aso at pusa sa isang kagubatan na tinutukoy sa kwento. Number 2. Kailan ito naganap at bakit mo ito nasabi? Ang sagot, ang pabula ay naganap sa madaling araw. Nasabi ito dahil sa paglalarawan na ang aso at pusa ay nag-usap sa simula ng kanilang paglalakbay. Isang oras na karaniwang tahimik at angkop para sa pag-uusap at pagmumuni-muni. Sunod ay ang pangyayari. Ang pusa ay mahilig magkalat kahit saan kaya nagagalit ang aso sa kanya. Ang aso ay masipag maglinis. Kapag may nakikita siyang basura sa paligid ay agad niya itong nililinis. Ngunit dumating ang isang bagyo, inanod si pusa at tinulungan siya ni aso para makaligtas. Simula noon, naging mabuti silang magkaibigan at nangako si pusa na aalagaan niya na rin ang kalikasan. Gabay na katanungan, number 1. Ano ang ginagawa ni aso kapag nakakakita siya ng mga basurang nagkalat sa mga daanan? Bakit niya ito ginagawa? Ang sagot, kapag nakakita ng mga basurang nagkalat sa mga daanan, pinipilit ni aso na linisin ang paligid. Ginagawa niya ito dahil siya ay tapat at masigasig sa kanyang tungkulin na panatilihing malinis at maayos ang kanyang nasasakupan, bilang bahagi ng kanyang responsibilidad at bilang tagapag-alaga ng bahay.
Number 2, bakit nagsinungaling si pusa kay aso? Ang sagot, nagsinungaling si pusa kay aso para malusutan ang kasalanan niyang ginawa dito. At ito ay ang pagkakalat. Number 3, bakit hindi pumayag si aso sa alok ni pusa? Ang sagot, si aso ay nanindigan sa kanyang responsibilidad sa kalikasan at sa kapaligiran na panatilihing malinis ito. Number 4, ano ang nangyari kay pusa nang bumagyo? Si pusa ay inanod ng baha. Hindi siya marunong lumangoy kaya iniligtas siya ng aso. Simula noon ay naging mabuti silang magkaibigan. Number 5, kung ikaw si aso, tutulungan mo ba si pusa mula sa pagkalunod? At bakit? Oo, tutulungan ko si pusa mula sa pagkakalunod. Kahit na magkaiba kami ng buhay at pananaw, mahalaga ang pagiging mapagmalasakit at pagtulong sa kapwa sa oras ng pangangailangan. Ang pagtulong kay pusa ay nagpapakita ng pagkakaroon ng malasakit at pag-unawa na bahagi ng pagiging tunay na kaibigan. Number 6, ano ang aral na napulot sa kwento? Ang aral ng kwento ay ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang tungkulin at kalagayan sa buhay. Mahalaga na tanggapin at pasalamatan natin ang ating sariling sitwasyon. At hindi natin dapat pagsalitaan ang buhay ng iba nang hindi natin alam ang kanilang tunay na kalagayan. At pang-7, bakit mahalagang mahalin natin ang ating kapaligiran? Ang sagot, mahalagang mahalin natin ang ating kapaligiran upang mapanatili ang kalusugan natin at ng planeta at upang magkaroon tayo ng magandang lugar sa buhay o magandang lugar para mabuhay. Narito ang paglalapat at pag-uugnay o tinatawag natin na bokabularyo. Ibigay ang kasing kahulugan ng mga salita ayon sa pagkakagamit nito sa kwento. Piliin sa mga aklat ang kasing kahulugan ng mga salita. Number 1 ay lalagyan. Number 2, palamuti. At number 3 ay ang sutil. Ano kaya ang ibig sabihin ng mga salita na iyon? Narito ang mga tamang sagot. Una ay sisidlan, ikalawa ay dekorasyon, at ikatlo ay mapang-asar. Di-verbal na hudyat. Pagproseso ng pag-unawa, sipat eksena. Panoorin ang video ng isang masining na pagkukwento. Narito ang mga gabay na tanong. Una, ano ang iyong naramdaman habang isinasagawa ang gawain? Ikalawa, tungkol saan ang iyong napanood? Ikatlo, madali mo bang naunawaan ang akda? Ikaapat, paano nakatulong ang mga kilos at pagbigkas sa iyong pag-unawa?
pagkakatayo sa gilid ng paliguan ng mga ibon. At ibinukha ang kanyang napakagandang buntot. Naging tulad ito ng isang abanigo. Pumalakpak ang bata at nagsasayaw sa tuwa habang pinapanood si Maria Capra. Hindi napansin ni Maria Capra ang lambat na inilatlat ng hardinero. Nagpumilit makawala si Maria Capra sa loob ng lambat. Ngunit hindi siya makawala. Inilagay siya ng hardinero sa loob ng hawla. At ginawang laruan ng bata. Nalungkot si Maria Capra. Kung nakinig lamang siya sa paalaala ng kanyang kaibigan, hindi sana niya inabot ang gayong kapahamakan. At diyan nagtatapos ang ating maikling kwento. Kaya, bago tayo gumawa ng isang bagay, pasya o desisyon, dapat pinag-iisipan muna natin ito ng maraming beses upang hindi natin ito pagsisihan sa bandang huli. Sana po nagustuhan ninyo ang ating kwento at may napulot kayong aral dito. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muli, paalam! Pinatnubayang pagsasanay, di verbal na hudyat. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ang mga di verbal na hudyat ay mga ekspresyon na hindi gumagamit ng salita para ipahayag ang mensahe, kahulugan ng kaangkupan na salita o retorika at estilo sa pagpapahayag sa konteksto ng di-verbal na hudyat ay ang paggamit ng mga kilos, galaw, ekspresyon ng muka, tono, ng boses at iba pang paraan ng komunikasyon upang maiparating ang intensyon o mensahe sa mga tagapakinig at tagapanood. Halimbawa, sa isang ritual na naglalaman ng di-verbal na hudyat, ang pagtango ng ulo o pagngiti ng mga tao ay maaaring maging bahagi ng komunikasyon. Ang paraan ng kanilang paggalaw at ekspresyon ng mukha ay maaaring magbigay ng kahulugan o impormasyon hinggil sa ritual. Kung ang ritual ay naglalaman ng mga kilos tulad ng pag-awit, pagsayaw o paggalaw ng kamay, ang kaangkupan ng mga kilos na ito sa ritual at ang kanilang estilong pagpapahayag ay dapat na nagpapakita ng kahalagahan at kahulugan ng pagdiriwang. Sa ganitong paraan, ang kaangkupan ng salita, retorika at estilo sa pagpapahayag sa konteksto ng mga di-verbal na hudyat ay tumutukoy sa kung paano ang mga kilos at ekspresyon ay maayos na nakapagpapahayag ng mensahe o kahulugan sa isang partikular na sitwasyon o ritual. Paglalapat at pag-uugnay, tanghal-alaman. Narito ang mga kriteria: di-verbal na hudyat, pagganap, at pagbigkas. 10 puntos kung napakahusay, 9 puntos kung magaling, at 8 puntos paghusayin pa. Number 1, pabaong pagkatuto, kwento ko. Sumulat ng isang maikling kwento tungkol sa paboritong alagang hayop. Ibahagi sa klase ang isinulat na maikling salaysay gamit ang mga di-verbal na hudyat sa pagpapahayag at mga angkop na salita sa pagpapahayag. Ikalawang gawain, pagninilay sa pagkatuto. Alam ko na,
Isulat sa loob ng puso ang pinakamakabuluhang natutuhan tungkol sa araling tinalakay. Ibahagi sa klase ang naging kasagutan. Bilang pagsusulit, panuto, ibigay ang kasing kahulugan ng mga nasa lungguhitang salita. Gamitin sa sariling pangungusap ang nasa lungguhitang salita. Number 1, si aso ay matapang, malakas, masipag at mapagmahal sa kalikasan. Ibigay ang kasing kahulugan at pangungusap. Number 2, si pusa naman ay palaging bagot, mainipin ang ulo, masungit at hindi mawawala sa kanya ang magpaganda sa sarili. Ibigay ang kasing kahulugan at pangungusap. Number 3, ayoko nga pusa, sabi ko nga sa iyo kahapon na pwede tayong maapektuhan ng pagbaha at pagbagyo. Ano ang kasing kahulugan nito at ibigay rin ang pangungusap. Narito ang kasagutan sa number 1. Narito naman ang kasagutan sa number 2. Narito naman ang kasagutan sa number 3. Maraming salamat sa panonood! Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!